symbols, di ba? Kato yung gibutang nga CU, UU, o UC. So, unsa may ginapasabot adto? When you say you C or duha man na di ba ka symbols, first letter and second letter. When you kanang first nga letter, it actually signifies if it is, where was it again? Okay. It actually signifies if it is consolidated or unconsolidated. And then the second letter, it actually signifies if it is drained or undrained. Wait a moment. Isa counts in a pen, wait. Pen, sulat-sulat ko. Ayun. Naman to different phases, no? But, upat na siya ka-class class. You have uh, consolidated undrained, drained. So, muna akong pasabot nga, first letter niya nag-signify if it is undrained, unconsolidated or consolidated, and ang second letter is to signify siya if it is undrained or drained. Okay, so more to siya. Now, our topic, triaxial test, is actually a specific case of the Morse circle representation. So, if familiar mo sa Morse circle, sa inyong previous nga lesson, murag daghan man sa inyuhan, no, even sa previous na ako ng mga students, daghan sa ilang mosulti nga nakaagi na sila Morse circle. So, that's very good. I hope wala ra diri makaingon nga wala sila kaagi. But sayo naman po ang more circle, so murag ato ra gyapon siyang ma-review sa atong topic. The whole concept of triaxial test is actually based jud sa Moore circle. So if you find Moore circle an easy topic, then ang triaxial test easy ra pud siya nga topic. Now another thing to note is triaxial test type of questions actually is a common trend sa board exam, especially sa amuang, which is last year lang. And to tell you, even in our board exams, amuang time, sa mong pag-exam, daghan kinang gawas nga triaxial test. Dili siya mubo tingali og 5 ka questions. So imagine 5 questions out of pila ka questions. So it's dako na siya percentage sa imuhang total score. So that's why I am telling you now to actually master this topic kay para pag abot ninyo sa board pohon is easier na din kay ninyo siya ma-internalize. Anyways, triaxial test refers to the shear stress on a specific plane, 45 degrees to the principal stress axis, and then it is calculated using principal stresses. We have here sigma 1, sigma 2, and sigma 3. So, nana siya mga different na mga meanings, no? Later on, makita na nimo. Typically used in triaxial testing and analysis of rock or soil mechanics used in geotechnical engineering. So, medyo specific na siya, kaya ginagamit naman siya sa geotech dato, especially sa pagkuha sa ato ang internal angle of internal friction. Oh. Diba, if mag-solve ta sa ato ang mga stresses or sa atong lesson before, diba given ang angle of internal friction o ang cohesion. So, you might wonder, asa na gikan, ma'am?
kato siya nga mga values makuha siya through testing. And isa si triaxial test sa pagkuha or sa isa sa mga common way sa pagkuha sa atoang kato nga mga values, ang atoang angle o cohesion. Now, if i-compare nato si triaxial ug si Mohr circle, um, similar jud siya 'no, actually similar jud na maximum and minimum, if both hunahon-naon nagyapon na inana sa triaxial test pero lahi lang ang pangalan. Um, gamit si Mohr circle in various fields, kaning triaxial stress test and under na siya sa Mohr circle. Then it is the representation of a state of stress at a point. Kani siya ga-refer sa plane. And aside from that, sa ato ang triaxial test, the x-axis is the principal stresses nato, and then the y-axis would be your shear stress or your cohesion. Makita mo ana sa ato ang example later. Now, triaxial test refers to a state of stress where a material is subjected to three mutually perpendicular principal stresses. So, dara si sigma 1, sigma 2, and sigma 3. Asya mga pangalan diri no, napadji another pangalan ana niya. And the triaxial stress is a measure of a shear stress that occurs on a oriented at the 45 degrees to principal stress axis. And then in a triaxial test, a cylindrical sample is subjected to confining pressure and then actually and sa pamaner. So ang ato ang sigma 2 no is actually equal to sigma 3. And the resulting stress state is combination of the hydrostatic and deviatoric stress. The triaxial stress is actually calculated as sigma 1 minus sigma 3 over 2, wherein tau man ang tinga ato ang symbol no tau for your stress, that is the octahedral shear stress. Muna siya. Anyways, makita na ninyo sa examples. Now, this is what I meant no by saying na si triaxial test is para siya makuha ang ato ang cohesion o ang ato ang angle of internal friction. Now, there are 3 primary triaxial tests conducted in the laboratory. So, muna siya ang primary. So, we have UU, CU, and CD, unconsolidated undrained, consolidated undrained, and consolidated drained. Now, familiarize yourself with the symbols and sa kada pangalan sa stress. So, inani ang gakahitabo sa itong triaxial test. We get a sample, put it in the chamber, and then, after ana, butangan na to siya water or confining pressure. Usually, water may gamit. So, confine na to na siya pressure nga gapalibot sa iyaha. That is your sigma 3. Now, after anang sigma 3, na rin kay ginatawag nga delta sigma, or actually, this is what we call the additional or deviator stress. So, ato na siyang ipatong dira, kibali natay soil, ang imuhang soil kay gi-compress siya og ayo sa iyang whole nga volume, kay para murag makuha pito nimo iyang maximum strength. And then, na din kay patong dira nga load. So, imo na siyang i-increase and i-increase and i-increase hangtod sa mo fail ang imuhang soil, mag-fracture na siya. Okay, so inandang concept sa ato ang stresses sa ato ang triaxial test. Now, to get your sigma 1, or that is your maximum stress or axial stress, you just add the confining pressure and the change or the additional deviator stress. Now, actually, kani siya class maximum shear stress R. Uban reduce na gamit kay reduce man jud technically ang maximum shear stress. It both hunaon.
sa diagram. Then for the angle of internal failure in shear, you use this formula, 45 degrees plus P over 2. Now, you actually don't need to memorize this if you can work your way sa ato ang Morse circle. So, if familiar ka sa pag-solve sa Morse circle, makuha ra gyapon nimo ang imong angle of failure. Pero kung gusto nimo nga mas dali ang kining pag-solve, diretso na ka-formula. Pero if malimot nimo siya dato nga kabalo ka kung asa ni na-derive. Then we have P, which is equal to the angle of internal friction or the angle of shearing resistance. Now, kani silang duha nga values, dili ni sila same ha. When you say angle of failure in shear, dito ang angle kung when the start na mag-fail ang imuhang sample. And then, lahi po din si angle of internal friction. So we have here, mo ni siya ang sigma 3 and sigma 1. So as I've said, daghan kayo siya mga pangalan, no? So si sigma 3, we have, it can be called minimum principal stress, minimum normal stress, confining pressure, lateral pressure, radial stress, cell pressure, chamber pressure, daghan kayo siya apelido. Right? Daghan siya, daghan kayo siya pangalan, isa ra ang iyang apelido. Sigma 3 lang jud na siya. Okay, class? So, if namoy mga problems nga ma-encounter nga naay nakabutang dito nga stress pero dili ka sure if sigma 3 or sigma 1 ba siya, i-assume na lang nga sigma 3. Murag mas high ang chance na sigma 3 siya. Kay out of this world kay daghan siya mga pangalan. Unlike sa sigma 1 nga namo gyud nakabutang maximum principal stress, maximum normal stress, axial stress. So kana siya murag masabtan lang. But si sigma 3 more on siya ang pressure nga gapalibot sa tibok nimo sample. Okay? Imo na si sigma 3. Now we have two situations here, normally consolidated or non-cohesive soil rather. So cohesive soil, normally consolidated soil, what is the difference? You can see over here, cohesion. Si cohesive soil, na siya cohesion. Ang mahitabo ani class, si normally consolidated stress, ang iyahang vertex sa imuhang angle is na jud siya sa origin sa imuhang axis. Dana jud na siya. But when it comes to cohesive soil, na siya cohesion. Itong cohesion na siya along sa atong y-axis. Okay? So, ang yung cohesion kani siya nga line. Okay? So, since na naman kay cohesion diri, ang imuhang triangle, ang imuhang angle actually is ma-extend siya sa likod. So, na kay value sa imuhang XP. Okay? Same gyapon, dani na ka mag-measure sa imuhang phi, dani na ka mag-measure sa imuhang phi. Okay? I hope gets ra. Walay other problems or questions regarding dire. And then, si sigma 3 is mo ni siya ang stress gikan sa origin paingon sa first point sa imong circle nga maigo sa imuhang x-axis. Okay? And then si delta sigma or your deviator stress is actually from this is actually the diameter of your circle. Okay? So diameter lang siya sa imong circle and then ang imuhang arm mo na din siya ang imuhang maximum shear stress. Simple ra kayo siya, di ba class? So sa ato pa, ang deviator stress, i-divide na to na siya 2, makuha na to si R. Right? Kay diameter niya, radius na si R. And ang atong R is the maximum shear stress. Then sigma 1 is actually the summation of your sigma 3 and your deviator stress. Okay. So it's actually the same sa cohesive. Ang nakalahi lang jud is na-extend sa likod. Okay? Now for example number 1. Before we go to example number 1, napadeta isa ka diagram. Diri gikan ang pag-derive sa itong formula sa ato ang theta, wherein theta is equal to 45 plus phi over 2.
Now, so actually this is based from concept sa oh no, but this actually came from the concept sa ato ang Moore circle. Okay? So ang ato ang theta ma-times 2 man siya here. Then ato lang dayon ipang-compute ning everything. So actually di na lang kay nako i-expound og further kung unsa ni og kuha kay murag makano raman, but mas dali siya actually kani bitaw mas dali siya i-memorize ang formula. Okay, diretso lang din ka input sa calculator. For a while lang sa class lang. Okay. Let's go back. So let's proceed to example number 1. Ano? Can nasi Alexis Ann Imata? Can you read example number 1? Yes, ma'am. So, example number 1, the consolidated engine soil test was conducted in a normally consolidated sample with a chamber pressure of 140 kPa. The same failed when the deviator stress was 124 kPa. The pore pressure in the sample at that time was 75 kPa. So, determine the following. So, first is the engine angle of internal friction. Second is gain angle of internal friction. Third is the gain angle of internal friction if the cell possess a creation of 12. Okay. Thank you. Thank you, Alexis. So, naatay given na chamber pressure. From what I've said earlier, unsa ganining chamber pressure? That is your sigma 3. Okay? 'Di ba? Sigma 3 ang ato ang chamber pressure. Unsa pa to lain pangalan sa chamber pressure gani? Unsa itong other na mga names ato ang chamber pressure? We have confining pressure, we have maximum. Daghan pa itong mga pangalan niya. Same ra og apelyido. Sigma 3. Okay? Then, unsa pa may naa? Deviator stress. Deviator stress is delta sigma, di ba? So, that is actually the additional stress. So, mo na tong diameter sa tong circle. And then, napo din tayo pore water pressure. Pore water pressure, same rin na siya class 75 kPa. So, nganong nagdugo sa tao 75 kPa? Kasi, kulos aning 75 kPa. Since naman tayo problem diri nga drained, no? So, drained. Kanang 75 kPa ato nang i-deduct dito sa ato ang chamber pressure. Let's continue with number 1. Undrained angle of internal friction. So, atong sigma 3 sa ganito. Ay, no. Ato ang deviator stress is 124. Sigma 3 is 140. Right? Ato ang sigma 1 is 264. Then, since na naman tay diameter sa atong circle, which is ang ato ang deviator stress, that is basically 124 divided by 2, we get 62. Ayan. So, kani nga problem kas, actually, ang atong lecture right now is more on analytics, more on geometry, more on trigonometry. So, you better brush up your skills. That's nga mga topics because very beneficial tayo nga katong pa lang ng mga topics is strong na inyong foundation adto. Kay mas sayo na dayon kini sa inyo. Okay? So, basig mag-wonder mo, this since kani siya niagi man siya centroid no naman tay theorem sa ato ang circles itong mga tangents, di ba? Since this is a tangent, so kay definition sa tangent, nag-cross siya og 1 point sa imong circle, that is tangent
gikan dira paingon sa center kana siya mag-create na siya og 90 degrees. Always yun na siya class. Okay? So 90 degrees man na siya, so unsa pa may atong kuan diri? So natay phi here. So pa may ato ang mga ma-deduce diri nga diagram. Kaning R 62 di pasabot kani siya 62 pud gihapon ni, di ba? 62. So ang ato ang buhaton gamitan nato og SOHCAHTOA. Unsa tong SOHCAHTOA nga magamit diri? Kani atong angle, kani ang ato ang opposite, kani atong hypotenuse. Hypotenuse is kung asa ang pinaka-longest nga side sa imuhang triangle, mao man ang longest side of visually. Kita na to. And also, siya po ang opposite sa atong right angle. So, mo nitong hypotenuse, isa man na siya opposite ug hypotenuse. So, katoa. Sine. So, sine. So, katoa. Sine is equal to opposite of hypotenuse. So, that is 62 over 140 plus 62. 62 man ni. So, you get your phi which is equal to 17.87 degrees. Ayun. Now, for the drain angle, actually same na siya solution. Ang nakalahi, ang atoa lang yung sigma 3. Ano man, ma'am? Undrained. When you say undrained, it still has water. The water will not drain. Okay? So, napa siya water, as is imuhang confining pressure. Now, pag-abot sa drain angle of internal friction, ang imuhang water gidrain na nimo. Di ba kay akong gi-mention ka ganina atong soil sample gipubutan og water. Okay? Di ba katong sa example sa video gisaturate ang sample og water. So since gidrain naman naton sa mahitabo sa atong stress, mugamay. So katong confining pressure maminusan pa to siya og pore water pressure. Yeah. So, ang may tabo, 140, i-minus na to itong pore pressure, we get 65. And then, same solution, ang nakalahi lang dyan is ang ato ang sigma 3, we get phi is equal to 29.22 degrees. Then, for the drain angle of internal friction, nga na daw kuno siya cohesion. Now, for cohesion, ang haman siya nabutang, what I recall what I said earlier, ang cohesion na siya along sa ato ang y-axis. So, naa diri atong cohesion. Drained man no, so deduct sa nato si 65. And then, take note, ang ato ang, since naman tayo cohesion, na tayo value sa C diri, ang ato ang vertex sa ato ang angle is mulahos dito sa likod. Okay? So, nanatay value of x diri. Sa inani nga mga problems class, if naganit tayo cohesion, always should ta mag-start og pangita sa ato ang value sa x. So, muna siya. Value sa x atong unahon og kuha. So, gamitan nato og SOHCAHTOA. Unsa man ni nga triangle yung gibasihan? Kani nga triangle. And then, unsa man ni nga mga values? That is x plus 65. SOHCAHTOA man ni. So, opposite over hypotenuse. Ang iyang opposite is 62. Iyang hypotenuse is x plus 65 plus another radius which is 62. Kumon siya imuhang problem. Now, unsa may nahitabo? We have two unknowns. Atong theta and ato ang x. So, unsa may atong buhaton? Mangita papuntag another diri nga kanang pwede nato makuhaan og equations. Unsa man? Kanino? Kani nga triangle. Take note. Oops, nawala si cohesion nga 12. So, recall, kani siya, di ba 12? Ato na lang sulatan. Kaya para dili live. So, recall, kani siya diri nga part, di ba? This is C is equal to 12. So, since 12 na siya, and then kaniman nga triangle itong basihan, kaning gamay nga triangle nga nagtibaw sa ubos, sa left side, that is opposite over adjacent plus. Opposite over adjacent,
abay sa ato ang theta that is tangent. So TOA. Tangent is equal to opposite over adjacent. 12 over transpose. Makuha na to, x is equal to 12 over tangent theta. Ato din siya i-substitute diri sa atong original equation. Shift solve, we get 23.60. Any questions regarding sa ato triaxial test? Thumbs up if get ra, because we'll proceed to the next problem. How about the others? See. Unsaon siya pag shift solve? I-input lang sa calculator. Ako i-share ha on screen. Calculate. Funny. Never mind. Whole screen na lang. Makita lang ba akong screen? Okay, anak. Input lang nimo sin x. Actually, basig depende tungod kay na siya sa denominator no, medyo taud-taud jud ni siya mag-solve. I assume na taud-taud ni siya mag-solve. Tangent x plus x plus 65 plus 62. 62 tangent plus someone from the other section actually asked no if i-rad pa ba ang angles. No, you do not need to rad it. As is lang imuhang degrees. Medyo taud hala, can't solve. Can't solve. Solve man siya. Actually, ang imong buhaton ani class, pag shift solve nako, 0 man gud ako ang gi-initial value. So ma-can't solve jud siya if 0 kay input nimo na 0 dira, mag 0 lugar ang denominator dili pwede. Oh, sakto si Kim, mag-set kag value sa x. Pero I suggest na when you try to input a value for your x, try to make it closer to the choices. Na may choices usually sa ato ang board, sa ato ang quizzes. Oh, grabe si Kim. Oh, very good si Kim. I-assume nimo na closer. For butang ta lang walay kuan, walay choices ang problem kay actual solution akong gipangayo. Pwede ka mag-assume og unsa may values di pud pwede nga mas budako ka og 90, di ba? Sabi kag internal angle nga sobra sa 90 wala man. So mag-assume kag mas gamay sa 90. Let's just say unsa may common nga internal friction 20 lugar. Per taud-taud nga lang siya mag-solve. Ayan. 23.68 kuha ra gyapon nimo. Ana na lang. So I hope thank you. Paralog. Thank you for that. Thank you. Continue ta. Wala na nila in questions. Okay. Sige. So, ato lang ha. 23.68. Now, nating science class nga ang atuang way sa pag-solve sa itong triaxial o sa atuang direct shear kay mura bitaw magsagol siya. Nga kani siya nga value is supposedly naara siya sa triaxial pero nganong ang given nga diagram kay direct shear pero ang gipapangita kay kato nga value. Natay example ana actually. So, makita ra na ninyo. So for direct shear class,
very easy ang pagsabot ani no. So duha ato ang basihan. Ang atoang normal stress which is mao na ang atoang naa sa x-axis, ang atoang shear stress which is mao na ang atoang vertical mga values naa along sa y-axis. Okay. So ang diagram sa atoang direct shear inani lang. Diba? So angle lang gyud siya wala nay circle. Okay? So ang mahitabo normally consolidated soil nimo similar man gyapon ka ganina sa atong triaxial, wala lang gyud siya circle. Okay? So mo na itong normal stress kani. Okay? Na din tay angle of internal friction, mo ni ang atuang shear stress. So always pa vertical atong shear stress. Then same sa atong cohesive, if natay cohesion, along lang jud siya sa atoang y-axis. So na diri ang atoang cohesion and then ang atoang angle mulahot sa likod. So let's proceed to example number 2. Let's have Sunshine with Studio to read example number 2. Naa si Miss Sunshine calling once. Yes, ma'am. Kay Dili mo ang mouse, I'm sorry. So, example number 2. In a direct shear test, the soil was determined to have an angle of internal friction of 31 degrees and cohesion of 26 kPa. If normal stress is 150 kPa, determine the following. First, the total shear stress and the force required to cause failure in shear when the sample has a dimension of 50 mm by 50 mm and height of 75 mm. Okay, thank you, Sunshine. Very nice ang ninyo, Sunshine. Okay, so let's proceed no sa atong solution. Now, given daan, so may given dari internal friction ug normal stress nga 150 na po tay cohesion nga 26. Ato sana siya i-draw. Internal friction nga 31, normal stress nga 150 and cohesion nga 26. Then, after that one, unsa may atong buhaton? As I've said earlier, basta natay cohesion, ato sang kwaon si x. Di ba? Basta yun yung cohesion, imong unahon kani siya part. Okay? So, kwaon sa nato si x, makuha man jud nato ang values ni x. Why? It's because given man ang values sa ato ang cohesion, na po tayo values sa internal friction. So, that's just basically tangent over opposite. Tangent is equal to opposite over adjacent, 26 over x. Shift solve, you get x is equal to 243.27. Then, natin value sa itong x. So, may next na ito nga i-solve. Kwaon na to si shear stress. Shear stress is this vertical line. How will we solve this one? Again, class, sa shear stress is dito siya nga muna siya ang kaning y-coordinate kung asa maigo ang imuhang normal stress. So, diri man tama na itong normal stress, imo nang ilahos, create ka o vertical line dila, mo na imuhang shear stress. Okay? So, ang ato ang basihan nga triangle ani, more on trigonometry, yun siya class ay. So, kaning dako nga triangle. Diba? So, same gyapon na ni tangent. So, tangent 31. Kay angle diri, similar triangles naman sila. So, theta is equal to 31. Flat phi is equal to 31 degrees. So, tangent 31 is equal to opposite. Muna ang ato ang shear stress na ginapangita over adjacent which is x. Solve naman na to ang value ng x, 43.27. Plus 150. Okay, so that's 150. Ang ato ang total shear stress would equal to 116.13 kPa. Now, for force required to cause failure in shear, when the sample has a dimension of 50 mm by 50 mm and a height of 75 mm. Since na naman tay total shear stress, naa naman po tayo dimension, please recall, ang gipapangita pa jud kay force.
Force ug stress, di ba natin formula ana tong mahiwagang almighty. All for one for all na formula sa CE boards. That is, stress is equal to force over area. So, stress, naman tayo stress, ang gipapangita kay force over area. Ma'am, unsa nga area ang ato ang kwaon? 50 by 75 or 50 by 50? We use 50 by 50 class. Mention niya 50 by 50 ang kaning height diri nga 75 mm height na siya. Remember, pasabot alang adto no, ang atoang sample is wala siya naka-cylindrical. Dili siya naka-cylindrical. Naka-rectangle siya. Sorry, kada akong pen. So in other words, oy, bakit ganun? So in other words, ato ang itsura sa tuwang sample ani, kay mo siya pinaana. Ana kunuhay. Mao ni si 75, mao ni si 50 by 50. So may basihan na to nga area kaning area sa kilid or kaning area sa taas. Height ba yan ni? Remember nga ang ang way sa pag-add sa atoang loads is diri. Okay? So ang atoang area nga affected kani, so that's 50 by 50. So 50 by 50 ang area nga atoang gamiton. So let's continue. So that's stress is equal to force over area. That's 116.13. Divide og 1,000 kay para ma-convert si kPa into MPa. You could use any units that you'd like. Pwede naka-kilonewtons yung answer. Pwede po naka-newtons. So V over 50 by 50. Shift solve, you get V is equal to, or your force is equal to 290.32 newtons. Okay? Example number 3, let's have, okay, so Vicino Dave, Christian Dave, to read example number 3. Present po, ma'am. So example number 3, a cohesive soil with an angle of shearing resistance of 28 degrees has a cohesion of 32 kilopascal. The shear stress at failure is 64 kPa. Determine the following. Number 1, normal stress. Number 2, confining pressure. And number 3, maximum principal stress. Okay, thank you, Christian. So, unsa yung nabantayan sa problem class? Tanawa, naa siya shear stress, naa siya cohesion, naa siya resistance. Kani shear stress asa ganini? Sa ato ang direct shear test. Now, ang sa question gipapangita confining pressure, aha man nga concept ning confining pressure, di ba sa tong triaxial? So how will you solve this? Normal stress is gikan ni siya sa ato ang direct shear stress, ma-solve na nato. Pero kani confining pressure ug maximum principal stress, unsa na nato kuha nga naman na sa triaxial test? Nana na. Dani murag mo ni akong gi-mention kaganina nga times nga direct shear stress ang problem, pero ipa-incorporate niya ang triaxial. Like, for example, tara, so ato sang gi-draw no, ang ato ang mga given, we have here, angle of friction, 28 degrees, cohesion, natay cohesion diri, 32, naatay, kani daw ko no, naatay, what do you call this, kini ang shear stress nga 64 and then normal stress nga wala gipakita if pila si normal stress. Normal stress nga ano, i-solve man din nato si normal stress. So normal stress gikan diri paingon dira. Okay, mana si normal stress tunong siya diri sa ato ang shear stress. Karon man nato ni og solve so si normal stress ato ang on. Okay? So, same kaganina, naman tayo value sa x, kaya naman tayo cohesion, kung saan na itong value sa x. So, tangent 28 is equal to opposite 32 over the adjacent x.
x is equal to 60.18. Kanira nga triangle ang iyang gibase. Kaning gamay sa likod. Yang equal. Then, after din ana, pwede din so isolve kaning dako nga triangle. Okay? So, that's basically tangent 28 is equal to opposite nga 64 over the adjacent x plus ato ang ginapangita nga value sa ato ang normal stress. Shift solve, we get 60.19. And that is our final answer. Now, for confining pressure, mo na niya kung pasabot class nga kani direct shear stress. Imagine wala ning circle. Kani lang ang diagram ang may tabo, di ba? Ni lang. Tapos kanina yung ato ang shear stress. Nagpapangita man tag confining pressure, saon man na siya, ma'am. Okay. So, this is what you're gonna do. Kaning atong 28 class, pasabot pud ana, mag-create ka actually og kanang right angle diri. And then paglahos nimo ana, kana siya dapat centered na siya sa imuhang more circle. Imo na siyang ituyok dira, makuha dayon nimo ang imong diagram. Kani siya diri, dapat equal ni silang duha. If 28 degrees ni diri, napot 28 degrees diri. So, kindly recall sa katong mga theorems o mga postulates sa inyong mga triangles. Okay, na ato dito, nga if naa kay triangle or right triangle man ni siya class kay 90 degrees, diba ni? If imo na siya magbutang ka dira og dividing line wherein mo create pud siya og 90 degrees angle di ba gihapon ni? Mo create siya 90 degrees angle dira pasabot ang imuhang angle sa kani siya nga gamay nga right triangle nga imong ma-create is 28 degrees. So mo na siya ang sa theorem ba to or postulate o basta kato. 28 degrees. Timanin na lang to if 28 diri, 28 to na dira. If unsa imong angle diri, mo po'y angle sa kani nga gamay nga triangle. Okay? Sa paman. Then, naling tayo value sa itong R nga wala pa ta kabalo kung pila. Okay? So, saan man ni nato ron? Kani sa nga triangle ang ato ang tan-awon. Kaning gamay. Why? Na naman tayo shear stress. So, wala na lang natay angle, di ba? Naatay side angle side. Actually kani siya na siya Caltech plus. Di na ako i-share. Kinalimot na pud ko. Pero na Caltech aning pagkuha aning mga ingon aning mga sound pag-complete sa mga triangles. Anyways, balik lang tani nga basics. So, let's cosine 28 is equal to 64 over R. R is equal to 72.48. Okay, so nakuha na nato ang values itong R. Unsa may tabuan na? Na natin values ito ang R. Balik ta sa ato ang confining pressure, may gipapangita, di ba? So, balik ta sa ato ang original nga triangle, kaning dako nga triangle rather. Kaning dako nga triangle. So, ito, sine, opposite R na to is 72.48 over the hypotenuse man ni, that is x. Natin na-solve mo value sa x, which is 60.18, plus sigma 3, mo yung atong ginapangita, plus kani. So, nga value diri, that is your radius gihapon. So, that is 72.48. Shift solve nimo, kuha nimo si value nga 21.73 kPa. Then for maximum principal stress, we have here sigma 1 is equal to sigma 2 plus sigma deviator stress na to. So, kani siya. Itong value nga kuha no? So, na to. Igora na to nitong plus way. So, ato ang sigma 3 na solve na to 21.73. Since ang ato ang deviator stress is actually the diameter, and naman tayo radius, so diba ang atong diameter is equal to 2 times radius, so that's 2 times the radius value, which is 72.48, we get the value of 166.69 kP.
Okay lang ba or paspas ra kayo? Meron ako garap adto. Okay, sige. Wala lain questions. I will proceed to example number 4. Okay, for example number 4, kani siya more circle na ba ni? Oh, more circle na ni siya class. And ang gina-introduce namo diri is unsaon siya paggamit sa Poloksoy method. Unsa ang Poloksoy method, ma'am? That is actually Caltech. So ako lang i-introduce kay para pod kabalo mo anti Caltech ani para mas sayo ninyong life. But I do not recommend memorizing Poloksoy method. Even ako adtong before wa na ko siya gikuan. I'd rather stick to the geometry kana bitawng analytics way of solving, mano-mano nga pag-solve rather than relying on calculator techniques because using calculator techniques is restrictive, no? Problems that you may encounter may be complicated in nature. So you might not be able to use the Poloksoy method in solving complicated problems. If na ay mga values dira nga ginapapangita niya, lisod siya i-incorporate sa kani nga method if kanira nga method ga-rely. But it's a nice way. Actually, if ako pangutan mas dali jud siya, mas paspas. Ang naka-problem lang is mura gito dili siya flexible. Okay? So I really do not recommend you kanang relying on this one. So focus on mastering katujong basics. Okay? So Poloksoy method, no? So unsa may buhaton day ana, ma'am? Okay. So you're just going to actually imo lang yung input sa imong calculator. First is you click mode 3 and then linear. Again, when you try to learn calculator techniques, do not memorize the steps. Like for example, mode 3 to, imo lang ginamduman kay mode 3 to. Okay, so try to kuhan nga nganong mode 3 to man, linear. Linear nganong linear man. Ang ato ang ginabase diri kay kani man nga line oh. Nya line ba yan na? Linear. Linear ba na siya? So linear nga equation mong gamiton. Linear nga statistics. Linear ka. Now, you input your values. Mo man itong point A, mo na itong point B. So point A, unsa may coordinates sa point A, that is x nato nga value 90. 90. That's 90. 90. Bakit ganun? 90 and then negative 40. Now for your point B, that is 30. Diba? 30 o yung x 30. And then your y is positive 40. Okay, so clear? Na-save na to siya. Adto din ta sa variations. So as a variance rather, more variance siya. So apps S var ta kani S var, and then kani input din nato ni siya para makuha ato ang maximum stress. Maximum principal stress. Kani siya nga value. So that is what na nato na x. Nganong poloksoy? You might wonder nganong poloksoy method dira o poloksoy. Muna gitawag siya poloksoy. Now kani siya nga display or emulator is actually from Casio. Lahi ang symbols sa Canon. So tan-awan na lang ha unsay difference. 2 plus shift dara atong polo. So apps balik sa var. That is wala diri no. If you can notice wala diri.
Imong tuplokon kani 3. X and Y. So that's 3. Shift, darang kamo class. Comma, ups, 5, balik ka, Y, 6. Okay, so lahi siya og kuano kanang itsura. Now, if ato nag-enter, we get 110. Now, for principal stress, a minimum principal stress, kanang positive, ato lang siyang i-minus. And we get 10. That is value na to 3. Now, for maximum shear stress, kuha na to si R. So, ang radius. So, ato lang yung walaon. Oops. 4. Ayan. We get 50. So, muna siya 50. From here to here, that's 50. Ay, mo ba? Sakto. Wait lang class ha. 10, 50. Naisipyat sa pagkuhan ani. Dapat 60 ni siya. 0.60. 110 minus 60. Wait lang. Where is my calculator? What is it? Lagi sipyat. Kani siya dapat 60. Kay 10 plus 50 nga R, 60 dapat ni siya nga point. So, agi man na siya sa centroid. Anyways, mo na siya 50. So, gets na niya na. Center, dara day 60. Kani siya, radius ng gini siya. Dapat, kani siya nga value 60 na. Muna to ang center. That's half, 5, 60. Okay. So, kani siya, di na kayo nako ni siya i-expound, no? Kay more on, ano na dyan ni siya? Dito na ni siya mabelong sa inyong strength of materials nga topic, strema. So, this is more on, more circle na dyan siya nga topic. But, can we study na lang pod, no? Kani siya. Nga natay given nga kani nga element, tapos, ato din siyang gi-reflect as, ato din siyang gi-reflect as, I mean, in a more circle nga situation. Actually, ang complicated raman ani nga part kay ang pag-convert gikan ani nga mga values, imod na siyang i-display diri. But, di man siya ingon nga lisod kayo. Kung ano na siya class, di ba naman kay angle diri nga 60 degrees. Kaning 60 degrees, if unsay direction ana niya, kay direction mo diri divided by 2. So mo ni siyang 30 ni diri. And then imong x and y dayon. So that is like imuha daw kuno kani siya normal. Unsa ni? Normal maximum stress nimo is 150. So that's from here to here 150. Then 70 kPa Chip. Anyways, kuhaan din nimo si R, solve nimo ni siya gamit imuhang SOHCAHTOA, you get your stress and you get your shear stress. Okay. Anyways, if you have questions, feel free to PM, although I might not always reply. Night times nga mo reply ng tako niya. Malimot ko, di ko ka-reply. Or niya, matambunan na dayon kay daghan jud kay mo GC class, di jud may. Okay. So that's the end of our lesson. Do you have any questions, clarifications, violent reactions, mga hinanakit? Okay.
Wala ray questions. Wala extension. Ay, wala man ko ka-announce, no? Na-extension sa inyong deadline sa practice problem. Wait lang. Ako sa ni-open, ha? Tapos, Ilang items ang quiz? sa to? Palibot po. Ilang items ang quiz niyo? Ma'am, final na jud quiz sa Lunes o pila ka items ang quiz. Actually, wala pa na ako na-finalize ang inyong questionnaires, but for sure, minimum of 50 items. Sagol na siya. Sagol na siya, class. No, objective type questions and problem solving. Then, as for the date of your quiz, that is on Monday na June. Anyways, ang topic man pud na coverage sa inyong quiz 2 is lesson 3 and 4, which is dugay na nato na lesson. Okay, so I am confident na nastudihan na jud ninyo siya. Not unless mo nagtuon. Okay, taud-taud na nato siya nga lesson. Okay. Topic man pud sa again, ang coverage sa quiz 2 is ano lang man, lesson 3 and 4. Quiz 3 is lesson 5 and 6. So next week pa ang quiz 3. And then sa to schedule, no, sa katong deadline sa practice problem. Wait lang ako sa i-open. Practice problem, that is in September. By the way, your exams will be on, wala pa set nga date, no, but that's actually October 2 to 8, as discussed in our orientation. Yung exam week is October 2 to 8, based on the academic calendar. So, before nga week, mag-quiz 3 ta, which is ang coverage lesson 5 and 6. Then, ang deadline sa inyong practice problems 3 and 4 will be on Friday. Wait lang. Friday ang nakabutang diri September 12. Kuan ako. Kanang Friday nga deadline is na-extend na. That is previously last week pang deadline. Wala pa day gihapon. Ay, ang uban day wala pa nahuman. Kim, wala pa nahuman ang uban. Sa practice problem. Raise your hand if wala pa mo nahuman. O wala ka pa. Adtong niaging Friday, September 12. Kasi deadline nga nakabutang dito sa ato ang Google Classroom. Wait lang mo. Ako sa'yo open. Ito ang Google Classroom. Practice problem 5 and 6. Practice problem 3 and 4. Ay, due tomorrow. Ay, ugma pa din inyo ha. Ang katudayang Friday ko sa pika section. Dili din makaya. Hello? Yung kaya, ma'am. Dili makaya. Nganong dili man makaya? I gave your practice problem atong September 4.
na-post siya September 4. So you had September 4. So you had more than a week to answer. Do you have, hindi siya maapas tomorrow? Could someone tell me nga no, dili, ma'am daghan na kaayo, ma'am busy me, ma'am daghan nami mga activities, so that at least man lang ma-justify na ako if ever manggani ato imo. Walay maka-justify. Nagduwa-duwa na mo quizzes and solutions. Daghan po. Wala kayong reference about ato na problem. Though nakasugod daw ako din na humain. Sige. I cannot extend it too much kay I intended ang inyuhang practice problem as like a sort of as a sort of as a term practice problem para na siya maka-practice mo solve. So dapat ang deadline jud ana niya kay before sa ato ang quiz. But your quiz is on Monday man. I cannot extend it any further than Monday sa ato ang quiz. Na time to lang na. So atong quiz is 6 p.m. Monday man. So ang deadline sa inyong practice problem 6 p.m. Monday gyapon. Makaapas ra ba ang uban na nag-submit? So final na ato ang deadline sa inyong practice problem will be on September 15, 6 p.m. Wala na ilain ko na. Wala na ilain mo sukol. sige. Do you have any other before I forget, when I see the coverage is katungang duha ka lessons. Focus on those lessons, but I will still include siguro mga 1 to 2 situations from the previous topic. Possibly. Ana siya. So dili siya ingon nga exclusive nga inyong quiz kay about lang jud siya sa katong lesson. But murag 80% sa inyong quiz na jud dito naka-focus sa katong coverage. But I will still include concepts or situations from the previous lessons. Para dili lang bitaw ingon nga kanang tawag ani. Dili ninyo malimot ang previous nga lessons. So, supposedly dapat inana man na siya. Kaning padungagay ang inyong pwede ra included ang summary no as per instruction sa ato ang orientation, ang summary is dapat handwritten.
Okay. Any other questions? And as for your PIT, ma'am, pwede mga i-reference yung mga book aside sa kang Besavilio. Wait, wala kayong gahatag sa inyo ha upuan? Kaning references sa orientation? I think that was sa PowerPoint. Oo, nasa PowerPoint, nasa likod at to reference books. Sa orientation na to. Napo dito sa video. Sige. Narrative to Christian Mark. Daghan mo Christian diri no? Ganina na Christian Dave. Karon Christian Mark. Napoy Christian diri nga mapano. Dami niyang Christian. Sana ka? Sige. Wala na other questions? Ay, Christopher Monday na si... Wala, day. Sorry. My bad. Christopher Monday ni si Mapano. Mercy mo, Chris. Mga Chris. Paano malik mata? Anyway, sige. Wala na lain question. Ay, napit Christian Gonzaga. Tulog hapon mo Christian di ay. Daghanan mo Christian yung section ay. Wala din si Kuan, no? Katong nag-ingon nga na approve iyahang LOA. Sige na ako na siya i-message sa GC. Anyways, wala na. Final, wala na concerns. Mga hinanakit. Mga suggestions. Comments. Wala na. Sige, final na. Okay. So, one last request, everyone. Kindly open your cameras. Okay, mag-photo op lang sa ito ka, Jut. Aray, masakit yung ako. Hello. Hi, everyone. How about the others? Daghan na ba naka-open cam sa ato right now? Feel na ko kay murag hinay ako ang internet ay. Kasi pwede maka-screenshot sa inyo. Mamalihog na lang sa screenshot. May kay murag nga wala-wala ang ako ang connection. Tapos naiuban nga mag-on and off. Sarap, nakawala-wala ilang on cam ba? Joshua, pwede ikaw na lang screenshot? Okay, sige. On a count of 3 lang, John, ikaw lang ingon. So, kita to. Ala, wala ba? Yung 1, 2, 3, smile. Diretso naman dayon. Screenshot. Ay, wala siya yung mic. Kajut lang. Nasaan dani mo sa GC? Ay, sa'yo daw. Ayun. Sino naman tingali to, John? Na? Isend ko sa GC, John. Thank you. Ako si Halado din. Nalingaw na siya sa iyahang iring-iring. Nasa iring din yung classmate ako. Kaya na na class. Sige na. Bye-bye. Class dismissed. See you on Monday. Good luck sa inyong quiz. Bye-bye.